Rox di Sebek nilabanan pati si Whitebeard. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1164 kung saan din natapos ang last chapter, which is itong pagdodome reverse ni Imu sa katawan ni Sebek. Nung makita nga ito ng 5 kasama ni Sebek na umatake kay Im-sama, gulat na gulat sila. Si Imu nga sinabing stubborn daw itong si Sebek. Ang reply nga lang ni Sebek sa kanya wag daw maliitin ni Imu ang mga tao. Dagdag pa nga niya na alam daw niya kung sino ang dating hari ng mundo. Ito nga daw si Davy D. Jones. Nung marinig nga ni Imu itong pangalan ni Davy Jones, bigla siyang na-trigger. Kalokohan daw itong kiniklaim ni Sebek. Kahit kailan hindi daw naging hari ng mundo si Davy Jones. Bakit ka natatakot sa pangalan niya? Ika ni Sebek kay Imu. Matagal na nga daw takot itong si Imu. Takot daw ito na balang araw merong taong makaka-inherit sa will ni Davy Jones at tutupad ng nasira niyang pangako. At dito direkta na ngang tinanong ni Sebek si Imu kung kanino daw ba ito mas natatakot, kay Davy Jones daw ba o kay Joy Boy. Ang reply nga lang ni Imu hindi daw siya natatakot sa dalawang yon, since hindi naman na daw sila magre-resurface pa dahil sa matagal na nga daw silang mga patay. Kung bumalik nga daw sila wala siyang pakialam dahil ngayon nga meron na daw siyang perfect soldiers para ipanglaban, at ito nga daw yung mga giants ng Elbaf. Nung marinig nga ni Sebek itong patungkol sa Elbaf, siya naman ang na-trigger. Galit nga na itong sinabi kay Imu na wag daw gagalawin ang Elbaf dahil si Harald nga daw kapayapaan lang ang nais. Pero patuloy ngang inaasar ni Imu itong si Sebek at sinabing madali lang daw manipulahin itong hari ng Elbaf. At dito tuluyan na ngang nag-turn into demon itong katawan ni Sebek. Sa sumunod na panel naman nagbigay ulit ng command itong si Imu kay Sebek. Tapusin nga daw neto yung pangarap ng Davy Clan. At dito ibinagsak niya na nga yung katawan ni Sebek. Sa pagbagsak nga ni Sebek sa lupa nakita nating nag-aalala itong tatlo niyang miyembro na sila Kaido, Big Mom at Whitebeard. As per Sebek nga pawala na daw itong consciousness niya. At yes, tumayo na nga itong si Sebek, akay-akay itong command ni Imu. Napansin nga kaagad ni Big Mom itong lumaking katawan ni Sebek. Si Sebek naman nag-umpisa ng sundin itong ipinag-utos ni Imu. Mabilis nga siyang tumalon at inatake itong si Kaido. Dinalibag nga niya ito sa kalapit na bundok. Si Big Mom naman na siyang magka-counter attack sana mabilis lang na pinadapa ni Sebek. At itong si Whitebeard biglang inatake ni Sebek ng espada niya. Pero unlike nga kila Big Mom at Kaido nagawa ngang salagin ni Whitebeard itong atake ni Sebek. Kitang-kita nga yung overwhelming haki sa palitan ng atake ng dalawang to. Sa lakas nga ng mga haki nila tumumba na itong isa sa malaking bundok ng God Valley. Kaya naman nagtakbuhan na nga ang lahat, including itong sila Ares at Blackbeard na ipinakita. Sa kabilang banda naman ipinakitang ini-evacuate na ng mga Marines itong mga Celestial Dragons na nasa God Valley pa. Sila Rayleigh at Shaki nga ipinakita rin. Nag-aalala nga itong si Rayleigh sa kalagayan ni Roger. Pero yung ilan nga sa kanila patuloy ng papatakas kasama itong mga treasure na nakulimbat nila. Bukod nga sa Roger Pirates ipinakita rin si Monkey D. Dragon na still malungkot pa rin sa pagkakawala niya sa batang Shanks. Itong grupo naman nila Kuma at Ivankov ipinakitang nagtatalo dahil gusto ngang pagpahingahin ni Ivankov si Kuma dahil sa dami na netong nailigtas. Pero itong si Kuma nga nagpupumilit pa rin na magligtas pa ng mga tao. At dito meron nga siyang namataan na maaari niyang mailigtas. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong sila Captain John at Ganzui. Parehas nga silang malubhang sugatan. Si Shiki naman tuwang-tuwa dahil sa mga kayamanang naagaw niya mula sa dalawang to. At dito muli ngang nagbalik yung scene kay Sebek. This time ipinakitang ang target niya na itong sila Ares at Blackbeard. Napaiyak nga itong si Ares nung makita niyang nawala na sa sarili itong asawa niya. Kinumend nga neto yung pagsasacrifice
sacrifice ni Sebek, mailigtas lang sila. Kaya naman no choice nagtangka na sanang tumalon si Aries sa bangin makaligtas lang. Pero mukhang hindi nga siya aabot dahil sa pampang nga ipinakita itong isang barko ng Marines na tinutukan na ng kanon itong si Aries. Sa likod naman niya nandito na itong si Sebek, at nung oras nga naaatakihin na ni Sebek itong sila Aries bigla ngang dumating itong si Kuma. Yes guys, nagawa ngang mapalipad ni Kuma sila Aries bago pa sila abutan ni Sebek. Same as Kuma, pinalipad nga rin niya yung sarili niya makaligtas lang sa atake ni Sebek. Kasabay nga nito yung pagbaril din ng kanon ng Marines. Kaya nga ipinakitang halos mabura na itong bangin na tatalunan sana ni Aries. Bali mabilis nga yung mga pangyayari na to, kaya possibly na hindi ito napansin ni Imu. Kaya naman binigyan na nga niya ng bagong command si Sebek sa pag-aakalang napatay na neto sila Aries. At yung command nga patayin daw ni Sebek ang lahat ng tao sa God Valley. Mabilis nga itong inumpisahan ni Sebek, mapapirata man o Marines wala ngang sawang pinagpapatay ni Sebek ang mga ito. Mabalik nga kila Roger at Garp parehas nga silang tinawagan ng mga kagrupo nila. Si Garp nga tinawagan ng unit niya. At dahil nga sa may idea si Garp kung gaano kadelikado itong sitwasyon niya ngayon, agad nga niyang ipinag-utos sa unit niya na umalis na sa isla na to. Si Roger naman tinanong lang sa mga kagrupo niya kung kumpleto na daw ba silang lahat na nakasakay sa Oro Jackson. At dito nakaharap na nga ng dalawang to si Sebek. Parehas ngang nagtataka itong sila Roger at Garp sa kung bakit naging demonyo itong si Sebek. Wala nga silang ka-idea na ang totoo nilang kalaban hindi itong nasa harapan nila. Sa sumunod na panel naman bigla ngang may narinig na boses itong sila Garp at Roger. Boses nga ito ni Sebek gamit ang Voice of All Things. For refresher lang iilang karakter pa nga lang ang kumpirmadong nagtataglay ng ganitong klaseng abilidad. Una nga natin tong nasaksihan na ginamit ni Zunisha para kausapin sila Luffy at Momonosuke. Anyway, sa boses nga ni Sebek narinig nila Roger at Garp kung paano ito nagmamakaawa na patayin daw siya ng mga ito. Ipinakita ngang naluha si Sebek habang kinakausap niya itong sila Roger at Garp. Nung marinig nga ng dalawang to yung kahilingan ni Sebek, hindi nga mabasa yung expression sa mga mukha nila. Nagtataka nga sila na parang naawa. At sa huling panel nga ng chapter na to, ipinakitang nag-umpisa ng atakihin ni Sebek itong sila Garp at Roger. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1164. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual, i-upload natin susunod na. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin dahil napaka-interesting nga ng mga naganap sa chapter na to. Bali ayan na nga yung full chapter 1164 at sana na-enjoy nyo. Kung may thoughts o idea nga kayo patungkol sa chapter na to, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!